Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. All to God be the glory. Tunay na ang lahat ng kapurihan at karangalan ay dapat nating ibalik sa Diyos dahil tayo ay binibigyan niya ng lakas, panibagong buhay pisikal sa bawat umaga, sa bawat araw, o sa bawat pagkakataon na tayo po ay nagdaraos ng tinatawag na devotion and prayer na lubhang napakahalaga, na ito ang hiningang espiritual ng isang Kristiyano, ang pananalangin at ang pagkain espiritual ay walang iba kundi ang kanyang salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Amang nasa langit, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at kami tinuturuan mo na sa bawat araw ng aming buhay, meron kami natutuklasan ng mga bagong mga bagay. Kasabay nito, kami po ay nababago sa pamamagitan ng iyong salita at ng aming pagsunod, pagtalima sa iyong kalooban. Loobin mo, Panginoong Diyos, na sa bawat pagkakataon na kami po ay nagkita-kita sa gitong uri ng platform, ay magkaroon po kami ng mga input sa bawat aming pakikinig, sa bawat aming pakikipag-usap sa iyo through this devotion and prayer. Salamat, patnubayan mo pang iyong lingkod at ang lahat ng mararating ng tinig na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang ating dalangin. Well, welcome po mga kapatid sa part 3 ng ating tinatalakay, ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Ang ating pong K-verse, ang sabi po sa awit 51 verse 10, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Ang verse pong ito ay isang prayer verse na nakikiusap ang sumulat na bigyan mo naman ako Lord ng isang pusong tapat, dahil marahil alam niya na ang kanyang puso ay batbat ng karumihan na hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, at ang kanyang emosyon at ang kanyang damdamin ay hindi talaga pabor sa pamantayan ng Diyos. Kaya naman, ito ang kanyang panalangin, at ang isang taong gustong magbago, ito ang dapat una niyang ipanalangin. Well, sa part 1 po ng ating tinalakay ay nakita natin doon na ang isang pagbabago ay isang desisyon na magmumula doon mismo sa may katawan. At sa part 2 ay nakita natin na nakasentro ang pangaral ng Panginoong Diyos ni Jesus nung i-restore niya ang kingdom of God dito sa lupa, dahil alam naman natin within 400 years plus ay nanahimik ang Diyos, at nang dumating si Jesus, ang unang mission niya ay to restore the kingdom dito po sa lupa, at ito po ay talaga nangyayari at naranasan natin. Now, sa part 3 po ay atin po ipagpatuloy yung ating tinatalakay. Ano nga ba talaga ang pundasyon ng tunay na pagbabago? Ito ba ay ating gagawin na lamang na walang proseso? O sasabihin natin, Lord, ako po ay handa nang magbago, baguhin mo po ako. Ganun lang ba yun? So, hindi po ganun. May kinakailangan tayong gawin, may kinakailangan proseso tayong dapat pagdaanan. Kaya nga po, ang pagbabago ay isang desisyon na may kasamang gawa at sakripisyo. Di ba? Ang isang bagay na marumi, tulad po ng ating katawan, physical, bago po ito malinis, kung tayo ay libagin, marumi, so tayo hihiluran. Naalala po nung bata pa tayo, kapag tayo hinihiludan ng ating mga magulang, ay talagang masakit, di ba? Naayaw natin. Pero pagkatapos naman nun at tayo malinis na, tayo po ay mabango, tayo po ay maayos, at talagang pinagmamalaki tayo ng ating mga magulang dahil sumunod tayo, ipinaubaya natin sa kanila ang paglilinis ng ating pisikal na katawan. Sa atin pong buhay, spiritual, pananampalataya, ay ganun din. Kinakailangan nating sumunod, may kasamang gawa at pagkasakripisyo. At ang isa pong perfect example na nabago talaga ay walang iba, isa lamang po yan ay si Sakeo. Ano sino si Sakeo? Isa po siya ay tax collector, maniningil ng buwis, at posible at talaga ito ay mayaman.
So, ano po ang unang dapat gawin ng isang gustong magbago sa kanyang buhay? Number 1 po ay hanapin at kilalanin si Kristo. Ayan ho. Kapag hindi hahanapin at kikilalanin ng husto, ng isang taong gusto magbago, si Jesus ay mostly po dyan ay failure. Na assuming lang na parang siya ay nagbabago. Pero ang katotohanan ay hindi naman talaga. Parang pasamantala lamang. Kaya nga po, ang sabi sa aklat ng 29 verse 13 bago po ang kay Sakeo, sabi ay, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. So, ang pagbabago po ay isang malalim na desisyon. Yung mindset natin, buong puso, buong pag-iisip, at buong pusong kaluluwa. Para po bang kumukuha ka ng isang profesyon, isang karir, na mas higit pa dito. Yan. Kaya sabi, hanapin mo kapag hinarap natin ang Panginoong Hesus. Ako'y inyong matatagpuan. Kaya ito po ay sagot doon sa ating K-verse na bigyan mo ako ng isang pusong tapat, isang bagong damdamin. Ang kinakailangan niya ay hanapin niya. At ang sabi naman ng Panginoon, kung buong puso ninyo akong hahanapin, ako'y inyong matatagpuan. Diba? Kaya mahalaga po yun. At ito po ang unang-unang ginawa ni Sakeo. Kaya po siya ay nagkaroon ng panibagong direksyon ang kanyang buhay. Sa Lucas chapter 19 verse 2 and 3 ay ito po ang kasaysayan ni Sakeo. Bagamat alam ng marami, pero atin pong arukin pa ang mga bagay na may kinalaman dito. In verse 1, sabi, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. So, alam po natin, ang ating Panginoong Jesus, bihira po siyang sumakay. Siya po ay naglalakad talaga. Di ba? At kapag siya nakita ng maraming tao, ay curious sa kanya at marami sumusunod sa kanya. Siya napapag-usapan, di ba yan yung anak ni Maria, di ba? Bakit ganun? Siya nakapagbuhay ng mga patay. So, bakit ganun siya mangaral? So, maraming curious sa kanya. At itong si Sakeo ay isa sa mga sumusubaybay sa kanya. At nung ma-realize niya na kailangan talaga niya na si Jesus ang kasagutan sa kanyang hinahanap, kaya sabi sa verse 2, may isang tao roong ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis. Isang tax collector. Siguro talaga, laging perang hawak niya, so itong si Sakeo ay kilala, lalo na ng mga negosyante. Kaya kumbaga po, ang buhay niya ay open sa publiko. Ano pa? Verse 3, sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Hindi niya makita dahil siya ay pandak. Ayan. Gusto niyang makilala si Jesus. Gusto niyang makita, pero ang problema, siya po ay pandak. Mababa siya. Marahil sa mga pagkakataon na kapag darating ang Panginoong Hesus, ay siya ay nakikipag-unahan. Siguro gusto niyang makita para baga may mga artistang dumating or mga prominenteng tao na gusto niyang makiusyoso, sino kain. Pero dahil nga po siya ay pandak. Gusto niya makilala kung sino talaga ito. Kasi maraming kilala lang si Jesus, pero hindi talaga nila totoong kilala kung sino siya. Ang kalagayan po nito ni Sakeo ay ganun. Alam niya, may Jesus. Alam niya. At nababalitaan niya. Pero hindi siya nakontento na basta't alam lang niya na may Jesus at may pangalang Jesus. Ang gusto niya ay makilala ito. At i-apply po natin yung kung gusto ay may paraan. Siya isang pandak, pero gumawa siya ng paraan. Anong ginawa niya? Number 1, kung gusto natin magbago, kilalanin ng husto. Buong puso, isip at kaluluwa kung sino si Jesus. Pangalawa, pag gusto natin makilala si Jesus, mayroon pong sakripisyo tayong pagdaraanan. Magsasakripisyo tayo at kinakailangan nating sumunod. Ano po ang ginawa ni Sakeo? Verse 4, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. So hindi nga magkayag pandak siya Lagi na lamang siyang nauunahan. At siyempre, mabuti sana kung sa isang sa isang pila ay lagi siyang mapupunta siya sa front line. Ay tiyak na marahil na hindi ganoon nangyayari siyempre. Kapag ikay pandak, di maliit din hakbang mo. Kaya
kumbaga naglalakad na yung matataas sa kanya, siya patakbo na. So, kaya marahil hindi siya makapunta sa unahan. Kaya anong ginawa niya? Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Ano po ang puntos dito? Kung gusto po talaga na isang tao na makilala si Jesus, wala pong pwedeng maging dahilan. Amen po. Wala tayong pwedeng irason. Kaya nga lang ang tao kapag piniresenta mo si Jesus, maraming dahilan. Yan. Maraming mga hindi masyadong interesado. Hindi, kilala ko na yan. Ayos na, may religion naman ako Sila ang head ng aming religion Bible din naman ang aming pinagbabatayan. Pero yung kilalanin si Jesus, ito po ay ibang usapan na. Kaya yun ang ginawa ni Sakeo. Gumawa siya ng paraan. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo! Yan. Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Wow! Yun ba? Alam ni Jesus kung sino yung mga naghahanap sa kanya. Alam ni Jesus kung sino talaga yung taong gustong magbago ang kanyang buhay. Alam ni Jesus ang laman ng puso ng isang tao, kung sino yung mga nagkukunwari na nagbago at kung sino talagang nagpakatotoo at humahanap sa kanya ng buong puso, isip at kaluluwa. At si Sakeo ay mayroong ganoong katangian. Kaya sabi ng Panginoon. So, alam ni Jesus yun si Sakeo, nasa taas kahit hindi na ito tingnan. At pagtapat, sabi sa Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong tahanan. Tingnan po natin ang sagot ng Panginoong Hesus. Malawak. Hindi lamang ang sagot ng Panginoong Hesus, bumaba ka dyan at tayo ay mag-usap ng personal. Hindi Sa bahay ka agad. Di ba? Kaya nga tanong ko nga ano kaya ang maramdaman natin kapag si Jesus nung panahon na yun ay pumunta sa ating bahay? Siguro ay talagang napakalaking karangalan yun. Kung yung ibang tao ay nagkakandarapa tulad ni Sakeo na makita ang Panginoong Hesus pero hindi niya magawa. Tulad ng isang babae na talagang nung madaanan ng Panginoong Hesus ay nakapitan niya yung laylayan ng Panginoong Hesus ng damit at siya ay gumaling. So, ito si Sakeo ay napakapalad. Kaya alam niyo, yung taong gustong hanapin si Jesus, kilalanin si Jesus, siya po ay mapalad. Bakit? Hindi siya mabibigo. Kaya sabi niya, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Bago pa lamang si Sakeo, nagplano ng ganun, alam na ni Jesus ang kanyang gagawin. Tumuloy siya. So ano sakripisyo ni Sakeo? Ay marahil siguro kapag maraming tao at umakyat ka sa isang puno, ay siguro pagsasabihan ka, hoy, Sakeo, anong ginagawa mo dyan sa puno? Bumaba ka dyan. Baka mahulog ka dyan. Napapaano ka? Ay siyempre, Sakeo po ay, kumbaga, tax collector, public figure pero hindi niya po inantalayan. Hindi niya po inalala ang kanyang kalagayan. Basta't ang importante sa kanya ay makilala kung sino si Jesus. Kumusta po tayo, mga kapatid? Kumusta po tayo? Gaano po tayo kadesidido na kilalanin si Jesus? Of course, first step, nung tayo manampalataya at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, pero po ito ay unang hakbang pa lamang. Kumusta po ang ating pagpapatuloy? Kaya, yun po, may sakripisyo at sumunod ang ginawa. Pagkatapos yun, ay ang prosesong yun ng Panginoon, nagkita sila, ang sinabi niya sa verse 6, nagmadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Hallelujah. Tuwang-tuwa siya. Panginoon, kahit marahil ako ay medyo nakakantyawan at ako'y nasa taas ng puno, pero nang ikaw ay sabihin mo na ikaw ay pupunta sa aking bahay, ang lahat ng yan ay mawawala. Kaya nga sa panahon ng ating pagbabago at nakatanggap tayo ng mga pagkutya ng marami, pangantyaw ng marami, pero pagganap po tayong nagbago, binago tayo ng Panginoon Diyos dahil tayo ay sumunod. Napakaganda po nun. Alam na alam po ito ng mga taong mananampalataya na nagkaroon ng
hindi man talagang ganap na total transformation, pero yung pagbabagong katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Amen? Sabi niya. Kaya anong nangyari? Magtiis sa panahon ng pagbabago. Diba? Yes po, marami tayong iiwanan. Marami tayong aalisin sa ating buhay. Marami tayong babaguhin. At ito'y mangyayari sa tulong ng Panginoon. At anong nangyari? Sabi nga, magtiis sa panahon ng pagbabago. Sa Lucas chapter 19, 6 and 8, ang sabi, lahat ng nakakita nito ay nagbubulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila. Diba? Identify si Sakeo. Hindi ko lang alam kung si Sakeo, kaya nasabi ang makasalanan, ay humihingi ng suhol. Dahil tax collector Kumbaga sa atin, taga BIR. Pero wala naman po akong tinutukoy na ganyan. Pero bakit siya ay sinabihang isang makasalanan? At sino ang pinatutungkulan dito? Ang Panginoong Hesus, bakit doon siya nakikituloy sa isang makasalanan? Mostly po dito yung mga Pariseo na wala nang ginawa kundi batikusin, bantayan, at hanapan ng butas ang Panginoong Hesus. Nakikituloy siya. Kaya ano sabi? Sa kabila nito, si Sakeo ay hindi na-distract. Alam niya na kahit siya makasalanan, kaya siyang baguhin ng Panginoon. Kaya in verse 8 sabi, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, yan, sabi niya, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking makayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. Diba? Kapag talagang nakilala natin si Jesus. Diba? Naramdaman natin ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa atin. Kumbaga, hindi na, okay lang may magpapayo, pero, yung may mga bisyo ba dyan? Yung mga mag-iinom. Nakagaya ko dati, may nagpayo ba sa inyo na huwag ka mag-inom, huwag mong gawin yan? Maaaring yes, meron, pero mostly ho dyan walang nagpayong personal, kundi nakonvict po tayo ng banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng tayo manampalataya kay Jesus. Sabi niya, may sakripisyo. Kung ako may nadaya, pamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking kayamanan. Tingnan niyo yung transformation. Nung siya ay magkaroon ng encounter kay Jesus, tingnan po ang transformation, agad nag-decision si Sakeo. At yan, bago niya nasabi yan, nakatitiyak tayo na nagkaroon ng isang malalim na conversation si Sakeo at ang kanyang sambahayan. At kaya sabi niya, at kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses. So yun po. Number 1, hanapin at kilalanin si Jesus, magsakripisyo at sumunod at magtiis sa panahon ng pagbabago. Ganun ho talaga ang binabago ng Panginoong Jesus. May aray, may pagsakripisyo. Pero pagkatapos naman nun, isang napakagandang bukas, liwanag ang naghihintay sa atin. At nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At maging asin at ilaw tayo ng sanlibutan. So yun po. Salamat po. Nawa po ang lahat ay pinagpala. And then, tayo po ay patuloy sa baybay para sa part 4 ng ating tinatalakay ang pundasyon ng tunay na pagbabago. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat Panginoon at sa buhay po namin ay napatala ang kasaysayan ni Sakeo upang makita namin ang kanyang ginawa kung papaano ka naka-encounter o Panginoong Hesus. Lord, loobin mo na ang bawat nakapakinig ng mensaheng ito ay tumimo sa aming isipan ang mga dapat namin gawin upang maranasan namin ang buhay ng tunay na pagbabago. Salamat Lord sa pangalan ni Jesus, ito ating dalangin. Amen and amen. Praise God.